Hey, what's up mga idol? Marami na naman tayong pag-uusapan sa video natin ngayon ha. Well, unahin nga natin itong pagkatalo ng Ateneo University kontra sa Hakko University ng bansang Japan sa score na 73-58. Kinapos ang mga bata ni Coach Tom Baldwin sa 4th quarter. Pinuri naman ni Coach Tom Baldwin ang kanyang mga players na ayon nga sa kanya na nawala lang umano sa focus ang lahat at matumal ang kanilang laruan sa ngayon. Mamaya 3 PM makakalaban ng Ateneo ang Highlanders para sa fighting for third. Bukod sa Ateneo University ay taob din sa opening night ng Williams-Jones Cup ang kupunan ni Coach Yeng Giao na rain or shine kontra yan sa Group A ng Chinese Taipei. Tambak ang inabot ng rain or shine sa score na 98-79. While sa first quarter pa lamang ay tinambakan agad sila ng 17 points. Grabe yung ipinakitang performance ng kanilang player na si Abasi. Pinangunahan naman ni Ange Kwame ang rain or shine sa kanyang 15 points at 16 rebounds. Karakat, 18 points. 14 points naman, 12 rebounds mula kay Nick Evans at 11 points naman mula kay Ray Batak. Kahit pinagsabay ni Coach Yeng Giao ang twin tower na sina Nick Evans at Ange Kwame ay talagang hindi mapigilan ang mainit na shooting ng Taiwan. Next game ng rain or shine mamaya yan kontra sa Chinese Taipei Group B. Susubukang makabawi ng rain or shine mula sa kanilang masakit na pagkatalo. Ewan ko ba kung bakit rain or shine ang pinili na maging kinatawan ng Pilipinas. Pwede naman silang mag-PBA select para sa isa lang sa Jones Cup. Defending champion pa naman ang Pilipinas na hawak ng Mighty Sports noong 2019. Well, dito naman tayo sa naging payo ni PBA veteran L.A. Tenorio dito sa ating Gilas, Pilipinas. Well, weeks to go na lang ay magsisimula na ang FIBA World Cup. Pero may iniwang payo si PBA veteran L.A. Tenorio para sa ating Gilas players. Ayon kay Tenorio na i-shutdown muna ng mga players ang paggamit ng social media para makafocus sa kanilang trainings. Naalala niya noong 2014, pinayuhan sila ni Coach Jimmy Alapag na avoid checking their social media to focus sa kanilang preparations. Well, may point naman dito si Tenorio. Kailangang i-shutdown muna nila ang kanilang social media dahil hindi sila makafocus sa kanilang practice. Dahil sa dami ng mga talangkang Pinoy dito sa bansa. Mas mawala kasi sila sa focus kung may makikita silang post ng mga bashers. Tapos, lalo na kung papatulan nila ito. So, may point talaga ang payo ni Tenorio. Dito naman tayo kay AG Edo mga idol. Ilang araw na lamang ang natira ay magsisimula na nga ang FIBA World Cup. Pero still, wala pa ring Final 12 na inilabas si Coach Chot Reyes para sa Gilas, Pilipinas. Nakatuon ngayon kay Coach Chot Reyes at sa coaching staff ang lahat kung sino nga ba ang makat sa lineup ng Gilas, Pilipinas. Well, the promising big man AG Edo admitted na ma-disappoint talaga siya if ever na hindi siya makuha sa Final 12. Well, if ever na hindi siya makuha ay still full support pa rin naman siya para sa Gilas, Pilipinas. Ayon nga sa kanya na there are things, element of disappointment, pero at the end of the day, blessings pa rin para sa kanya na mapabilang sa Gilas pool. Kung matatandaan ay nagkaroon nga si AG Edo ng knee injury noong 2019 at after many years ay babalik siya sa Gilas, Pilipinas na 100% healthy. At yun nga, pinakita nga niya ang kanyang performance doon sa China. Sa ngayon, 15 players ang active sa Gilas, Pilipinas dahil ang pang number 16 na si Scottie Thompson ay still in the ear pa rin dahil sa kanyang injury sa kamay. Well, ayon sa source na many of fans will also disappointed if ever na hindi makasali si AG Edo sa Final 12 ng Gilas, Pilipinas. Well, para sa akin lang talaga mga idol, si Edo, Final 12 talaga yan. Hindi naman siguro bulag si Coach Chot Reyes, di ba? Malaking factor si Edo sa performance ng Gilas, Pilipinas sa China na kung saan ay nakapagtala ang Gilas sa standing na 3 wins at 1 loss. Kahit nga mismo si Coach Tim ay inaming 4 position ang kayang laruin ni AG Edo at naagapan naman ni Edo ang pagkawala ni Justin Brownlee. Dito naman tayo kay Kai Soto mga idol. Well, trivia lang muna tayo Alam nyo ba na walang 3 seconds violations dito sa FIBA rules? Yes mga idol. Kung sa NBA ay bawal kang makatambay sa
loob ng box, ay sa FIBA kahit ilang segundo ka maka-standby dyan, ay hindi ka talaga matatawagan ng 3 seconds violation. Kaya ang nangyari dito, dahil walang 3 seconds violation sa FIBA, ay patuloy ang pananalasa ni Rudy Gobert sa ilalim. Sa case naman ni Kai Sotto, ay malaking advantage to para kay Kai Sotto. Kaya mapapansin natin na mas malaki ang stats ni Kai sa FIBA kaysa ibang liga. Dahil yan sa pagdomina nito sa ilalim. Ito ang naging dahilan kung bakit hindi pwedeng mawala si Kai Sotto sa Gilas Pilipinas. Kasi focus talaga siya sa depensa dapat sa ilalim. Hindi madaling mapagod si Kai sa FIBA dahil maliit lang ang court kaysa sa NBA. At bukod pa dito, 10 minutes lang per quarter etong FIBA. So, big advantage talaga sa FIBA ay etong si Kai Sotto. So, sana na mabigyan ng clearance si Kai Sotto. Isa pa itong mga doktor sumasawsaw sa preparasyon ng Gilas Samantala, inihayag nga mismo ni Ginebra Fly Higher Jamie Malonzo na hindi biro ang kinakaharap nilang pressure sa ngayon dahil sa bansa nga magaganap ang FIBA World Cup. Siyempre, punong-puno yan ng mga Filipino fans. Ayon kay Jamie Malonzo na hindi sila pwedeng matiklop sa first round dahil bukod sa plano nilang lampasan ang first round ay target din nilang makuha ang kaisa-isang ticket para sa Paris Olympics. Inamin naman niya na malaking tulong para sa Gilas ang pagpasok ni Jordan Clarkson. He is talented player. Mas tumaas umano ang level ng Gilas Pilipinas dahil kay JC. At para sa kanya, ang Gilas lineup ngayon ang pinakamalakas. Sa case naman ni Kai Sotto, well, feeling good naman daw ito. Parang wala umano itong injury at nakasama nila ito sa practice. Pero inamin niya na hindi pa niya alam kung paano ma-emphasize ang duo na ito lalo't kaunti lang ang panahon na nakapag-practice si JC at Kai Sotto as a team sa Gilas Pilipinas. As a player, siyempre, marami kayong maririnig from outside the circle of the team. We had a rule before with Jimmy. As our team captain, and we totally agreed. Cannot read social medias. Nag-start kaming mag-prepare, and especially during the tournament proper, we cannot read social media. Yeah, and we are all disciplined. Talagang kahit di, siyempre, we're pros already, di ba? Minsan sasabihin, bawal ka magbasa ng social media, pero di ba? Parang sabihin mo, matanda na ako Yeah. Gagawin ko yan kung anong gusto ko, alam mo yun? But we made a decision. Talaga? We had that rule. We cannot, every competition that we did before the World Cup in Spain, every tournament, kasi we've been out of the house for 42 days to be exact, to do the preparation. Yeah. We went all over the place. As soon as we start preparing and playing the tournament, we cannot read social media. Wow. And nakatulong? Nakatulong siya. Kasi we're focusing. I mean, hindi ko naman sa pagyayabang, but we had a good run during the 2014. Yeah, you certainly made history. Diba? History, diba? One thing na pwede kong isuggest sa kanila, if I can, do that because too much noise outside. Too much noise outside, and you cannot really focus on, because now it's a social media world. So, but try forward.